Isang magandang araw po sa lahat ng mga manonood at mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga nasa grade 7, at welcome sa ating panibagong leksyon para sa video lesson na ito sa Filipino 7. Noong mga nakaraang araw, marami tayong mga naitalakay ng mga leksyon. At sa pagkakataong ito, nagdako tayo sa ating panibagong aralin. Tayo po ay tutungo sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat. Sa mga nakaraang mga talakayan, atin pong naitalakay ang iba't ibang mga serye ng mga pagsamay kinalaman sa panitikan. Siyempre, hindi rin nawawala ang wika pagdating dyan. Sa puntong ito, ating tatalakayin ang kaligirang pangkasaysayan ng alamat. Yamang napakahalaga na ating mapag-alaman o maidiscuss may kinalaman sa paksang ito. Kaya, atin itong talakayin. Ang alamat o ang salitang alamat o legend sa Ingles ay mula sa salitang Ingles na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Well then, para saan kaya to? Isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino ang alamat. Ang mga ito ay nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. Karaniwan itong nagtataglay ng mga kababalaghan o mga di pangkaraniwang pangyayari. Ang karaniwang paksa ng mga alamat ay ang ating katutubong kultura, mga kaugalian at maging ang kapaligiran. Taglay nito ang magagandang katangian katulad ng kalinisan ng kalooban, mga paksa may kinalaman sa katapatan at katapangan. Subalit, tinataglay rin sa mga alamat na yan ang di mabubuting katangiang tulad ng kasakiman, katamaran, kalupitan, paghiganti, pagsumpa, at iba pa. Karaniwan itong kapupulutan ng aral at nagpapakita na ng kabutihan. O ang ibig sabihin, nagpapakita na ang kabutihan ang laging nananaig o namamayani laban sa kasamaan. Noon pa mang unang panahon, ang ating mga ninuno ay nagkaroon na ng mga karunungang bayang kinabibilangan ng mga alamat. Ang mga ito'y lumaganap sa kaparaan ng pasalita at nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan. Pagdating naman sa mga lahing nakipag-ugnayan at nakipagkalakalan sa ating mga ninuno, katulad ng mga Chinese, Indians at Arabs, nagdala ang mga ito ng kani-kanilang kulturang nakapag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng mga alamat sa ating kapuluan. At sa mga panahong ito, higit na umuunlad ang wika at paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno, kaya't marami sa mga alamat ang naisulat at naipalaganap. Gayunpaman, nakakahigit pa rin ang mga alamat na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan. Alam nyo kasi mga mag-aaral, sabihin natin na, okay, fine, mas mahalaga ngayon yung mga pasulat ng pahayag. Subalit, hindi po natin maikakaila na malaking ambag din yung tinatawag na parasalindila na pagpapahayag. Na dahil doon, lumaganap ang mga ideya may kinalaman sa iba't ibang paksa sa lipunan noong panahong yan. Na madalas, idinadaan na lamang ito sa panitikan katulad ng alamat. Pagdating ng mga mananakop na Espanyol sa ating bansa, pinalaganap nila ang pananampalatayang Katolisismo. Kaya't sa panahong ito, saglit na napigil ang paglaganap ng mga katutubong karunungang bayan at panitikan na katulad ng alamat. Sinasabing pinasunog ng mga praileng Espanyol
ang mga naisulat na panitikan ng ating mga ninuno. Ang iba naman, ipinaanod sa ilog kasi daw, ayon sa kanilang superstition, gawa raw ito ng mga demonyo. Grabe naman. I mean, grabe naman nung panahon yan. Kung akong tatanungin, kumbaga, mas makabubuti nga na, tawag dito, mas makabubuti nga naman na ang mga panitikan na ito dapat nananatili yan. Hindi yung tipong wawasakin, sisirain. Hindi dapat ganon. Magkagayon pa man nakarecord din sa kasaysayan. Tuloy na tayo. Kahit papaano, bagamat yung mga naisulat noong panahong yun ay sinunog, ang mga alamat at iba pang panitikang pasalindila o nagpasalin-salin sa bibig ng taong bayan ay hindi masira. Kasi nga naman, matagal itong namayani sa iba't ibang kultura. Pero, dahil sa paglaganap nito, nagkaroon ng iba't ibang version ng mga alamat. Kumbaga, isipin natin, saan ka man nagpunta, saan ka man pumunta, anong lugar ka nakatira, hindi natin maikakaila, kumbaga, na may iba't ibang version ng mga alamat na ngayon ay nag-e-exist. Siyempre, kahit paano, ang alamat sa anumang version nito ay patuloy na tinangkilik at pinalaganap ng mga Pilipino mula pa noon hanggang ngayon. Kaya nga naman, meron tayong mga elemento ng alamat na tunayan, madalas na natin itong naririnig. Subalit mabuti na rin na muli nating magunita. Mag-aminan tayo, nakakalimot talaga. Okay? Ano-ano ang mga elemento ng alamat na dapat nating malaman? Una sa lahat, ang mga tauhan. Ito ang mga gumanap sa kwento at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Yan yung una. Pangalawa, tagpuan. Inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente, gayon din ang panahon kung kailan ito naganap. Pangatlo, saglit na kasiglahan. Naglalahad ito ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Kumbaga, unti-unti nang nagaganap yung mga pangyayari sa alamat. Tunggalian. Ito naman ang bahaging nagsasaad sa pakikipagtunggali o pakikitunggali kumbaga o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Kamusta naman po yung kasukdulan? Kumbaga ito yung pinaka kapanapanabik na bahagi ng alamat at ng iba pang mga uri ng kwento. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. At ang kakalasan naman, ito ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Kumbaga malapit na matapos yan, unti-unti nang nare-resolba. At ang panghuli, ang katapusan. Ito ang bahaging maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo ang katapusan nito. Typical yan sa mga elemento ng alamat yan. Yan po nagtatapos ang ating pagtalakay. Nawa mayroon tayong natutunan para sa leksyong ito. At ako po ay nagagalak na nawa ito po ay makatulong sa ating lahat, lalo na po sa mga mag-aral, sa pagsisiyasat ng mga leksyong ito. Kaya hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Magkita-kita tayo sa susunod na video lesson.
Mag-aral mabuti, stay safe sa lahat.